Maligayang pagdating sa Ever After Tales, ang tahanan ng mga kwentong umiibig, nasasaktan, at muling bumabangon. Kung naniniwala kang ang tunay na pag-ibig ay sinusubok, ngunit hindi sumusuko, ang kwentong ito ay para sa iyo. Humanda sa isang kwento ng isang babaeng piniling itago ang kanyang tunay na pagkatao, alang-alang sa pag-ibig. Ngunit sa huli natutong piliin ang sarili. Sa isang tahimik na sulok ng lungsod, kung saan ang mga ordinaryong pangarap ay nabubuhay sa gitna ng nakakaakit na ingay. Naninirahan si Alicia Reyes. Kung titingnan mo siya, makikita mo ang isang simpleng ginang na may matamis na ngiti at mga kamay na sanay sa paggawa ng mga gawaing bahay. Ngunit sa likod ng kanyang mapagmahal na aura at sa kanyang trabaho bilang volunteer sa isang lokal na food bank, nagtatago ang isang malaking lihim. Si Alicia Reyes ay ang utak at puso ng Maple Group, isang conglomerate na may malawak na impluensya sa iba't ibang industriya. Siya ang CEO, ang kapitan ng isang malaking barko ng tagumpay. Ngunit ang lahat ng iyon ay tinago niya kay Joseph Baltimore, ang kaniyang asawa. Mahal na mahal niya si Joseph, higit pa sa kaniyang ambisyon at tagumpay. Para kay Alicia, ang pagtatago ng kanyang tunay na pagkatao ay isang sakripisyo ng pag-ibig upang hindi masaktan ang ego ni Joseph at upang mabigyan ito ng pagkakataong umangat sa buhay sa sarili nitong pagsisikap. Mahal, nandito na ako! Masiglang bati ni Joseph nang pumasok siya sa kanilang maliit na apartment. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit may bahid ng pag-asa. Si Joseph ay isang masipag na marketing specialist na may pangarap na maging successful businessman. Kamusta ang araw mo, mahal? Tanong ni Alicia. Sinalubong siya ng isang mainit na yakap. Ang amoy ng niluluto niyang adobo ay bumalot sa buong silid, nagbibigay ng pamilyar at nakakaginhawang pakiramdam. Ayos lang, medyo mahirap ang meeting ngayon, pero sa tingin ko may pag-asa pa rin. Sagot ni Joseph habang umuupo sa hapagkainan. Ikaw, kumusta ang pagtulong sa food bank? Hindi ka ba napapagod? Ngumiti si Alicia. Pagod? Hindi naman. Masarap ang pakiramdam na makatulong. Saka, nakakapag-isip ako ng mga bagong idea para sa negosyo mo habang nagpupuno ng grocery bags. Nagtawanan sila. Alam mo, ikaw lang nakakagawa niyan. Ang asawa kong superwoman. Sabi ni Joseph, hinawakan ang kamay ni Alicia. Salamat, mahal, sa lahat ng suporta mo. Alam kong hindi madali ang buhay natin ngayon, pero ramdam ko na malapit na tayong umangat. Kaya nga, mahal ko, nandito lang ako para sa'yo. Tandaan mo, magkasama tayo sa lahat. Hindi kita iiwan. Pangako ni Alicia. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang pag-ibig na walang hanggan. Ngunit sa ilalim ng mga salitang yon, nakatago ang isang lihim na mundo. Isang mundo kung saan siya ang namumuno, kung saan ang kanyang mga desisyon ay nagpapagalaw sa ekonomiya, at kung saan ang kanyang pangalan ay binibigkas na may paggalang. Sa 3 taong nilang pagsasama, si Alicia ay naging ang kanyang anino, ang kanyang taga-suporta. Nagtrabaho siya sa food bank para magkaroon ng dahilan para makalabas ng bahay at para hindi mahalata ang kanyang tunay na trabaho. Ngunit sa kabilang banda, siya rin ang lihim na nagpapatakbo at nagpapayaman sa maliliit na negosyo ni Joseph. Nagbibigay ng mga idea, nagkokonekta sa mga kliyente, at nagpapahiram ng pera nang hindi niya alam. Isang gabi habang nag-aaral si Joseph para sa isang importante niyang presentation, nakita ni Alicia ang pagod sa mga mata nito. Gusto mo ng kape, mahal? Tanong niya. Oo, salamat ha. Medyo nahihirapan ako sa financial projection na to. Sana maging magandang resulta. Tugon ni Joseph. Napakamot sa ulo. Lihim namang ngumiti si Alicia. Ang financial projection na yon ay kanyang binago para magmukhang mas promising. Ginamit ang kanyang network para makakuha ng data na magpapatibay sa presentation ni Joseph. Ang lahat ng yon ay kanyang ginawa nang walang kaalam-alam si Joseph. Kaya mo yan, mahal ko. Alam ko matalino ka at masipag.
Maniwala ka lang sa sarili mo, sabi ni Alicia. Inilagay ang tasa ng kape sa tabi nito. Basta, nandito lang ako para suportahan ka. Lagi mo yung tatandaan ha, kahit anong mangyari. Salamat Alicia, malaki ang utang na loob ko sa'yo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka eh, sabi ni Joseph, hinawakan ang kamay niya. Ang mga salitang yon ay tila musika sa pandinig ni Alicia. Ngunit kumirot din ang kanyang puso. Hanggang kailan niya kayang itago ang malaking parte ng kanyang pagkatao? Hanggang kailan niya kayang magpanggap na isang ordinaryong may bahay lang? Habang sa totoo, ay kinakaya ang bigat ng Maple Group sa kanyang mga balikat. Ngunit para sa pag-ibig, handa siyang gawin ang lahat, kahit pa ang isakripisyo ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Umaasa siyang darating ang araw na magiging sapat ang pag-ibig nila para tanggapin ang buong siya nang walang pagtatago. Ang mga sumunod na buwan ay nagdala ng makabuluhang pagbabago sa buhay ni Joseph. Ang kanyang negosyo na sinusuportahan ng lihim ni Alicia ay nagsimulang umarangkada. Ang kanyang presentation na pinagtulungan nilang ihanda. Bagamat mas malaki ang naitulong ni Alicia mula sa kanyang lihim na pondo at koneksyon, ay naging matagumpay. Nakakuha siya ng malaking investment at mga bagong kliyente. Isang araw umuwi si Joseph na may matinding ngiti sa kanyang labi. Mahal, ang laki ng project na nakuha namin. Ito na ang simula ramdam ko. Sabi nito, niyakap si Alicia ng mahigpit. Meron ako sariling opisina na at may assistant pa. Ngumiti si Alicia, buong puso ang saya para sa kanyang asawa. Talaga? Ang galing mo, Joseph! Alam kong darating ang araw na to. Sabi niya, pinisil ang kamay nito. Sa kanyang isip, nagtatatalo ng kagalakan. Para sa kanya ang tagumpay ni Joseph ay tagumpay din niya. Kahit ng matinding bahagi ng pagpaplano at pagpapaunlad ay nagmula sa kanyang lihim na pagkakakilanlan bilang CEO ng Maple Group. Ngunit kasabay ng paggangat ni Joseph ay ang unti-unting pagbabago sa kanyang pag-uugali. Ang dating mapagkumbabang Joseph ay nagsimulang magpakita ng bahid ng kayabangan. Napansin ni Alicia na mas madalas na itong nagsasalita tungkol sa kanyang tagumpay at mas madalas na rin itong nakakalimot sa mga maliliit na bagay na dating pinahahalagahan nila. May bago tayong kliyente na halos kasing laki ng Maple Group. Pagyayabang ni Joseph isang gabi habang kumakain sila. Maraming taong nagsasabi na isa akong henyo sa marketing. Sa tingin mo, mahal? Oo naman, mahal. Magaling ka talaga. Sagot ni Alicia. Ngunit may maliit na kurot sa kanyang puso. Ang Maple Group na pinangalanan niya ay ang kanyang sariling kumpanya. Ngunit hindi niya yung pwedeng sabihin. Basta, lagi ka manatili sa lupa ha. Oo naman, pero syempre, kailangan din natin i-celebrate ang mga victories. Hindi na tayo dapat maging simple lang palagi, Alicia. Sabi ni Joseph. Ang mga mata ay nakatuon sa isang glossy magazine tungkol sa luxury lifestyles. Dapat mas maging presentable ka rin sa mga social gatherings ko. Minsan, parang ang simple mo. Ang mga salita ni Joseph ay tumusok sa puso ni Alicia. Simple, yun ang kanyang pinili para sa kanya. Ngunit hindi siya nagpakita ng sakit. Sa halip, ngumiti siya at sinabing, Oo naman mahal, gagawin ko lahat para sa'yo. Patuloy si Alicia sa pagsuporta kay Joseph. Kahit na mga pananalita nito ay minsan nang nakakasakit. Siya ang nag-aayos ng kanyang schedule, naghahanda ng kanyang mga dokumento, at tinitiyak na ang kanyang maliliit na negosyo ay maayos ang takbo. Habang siya mismo ay nagtatago pa rin sa anino ng kanyang tunay na kapangyarihan. Isang hapon nakatanggap si Joseph ng isang tawag. Talaga? Nasaan ka ngayon? Tanong niya, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagtataka at kagalakan. Sige, kita tayo mamaya. Sino yan, mahal? Tanong ni Alicia. Wala. Isang lumang kaibigan lang. Sagot ni Joseph. Ngunit may kakaiba sa kanyang ngiti. Hindi yun ang ngiti ng pagod ni Joseph, kundi ang ngiti ng isang tao na may nakitang bago at nakakaakit. Sa susunod na mga araw, napansin ni Alicia na mas madalas nang lumalabas si Joseph. Madalas itong umuuwi ng gabi
at ang kanyang cellphone ay laging nakatago. Nang minsan tanungin niya, sinagot siya ni Joseph ng, "Trabaho lang mahal. Kailangan ko mag-network para sa negosyo." Ngunit ang intuition ni Alicia ay nagsasabing may iba pa. Ramdam niya ang isang malamig na simoy na unti-unting pumapasok sa kanilang relasyon. Isang gabi, habang hindi napapansin ni Joseph, nakita ni Alicia ang isang text message sa kanyang telepono. "Kamusta mahal? Namiss kita. Kita-kits ulit bukas. N." Ang titik N ay nagdulot ng kaba sa dibdib ni Alicia, ngunit pinilit niyang kalmahin ang sarili. Baka isa lang sa mga matatandang kakilala niya. Pilit niyang pagkumbinsi sa sarili, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may malaking pagbabago. Ang simula ng pagangat ni Joseph ay tila kasabay ng pagdating ng isang anino. Isang anino na magbabanta sa lahat ng kanilang pinagsamahan. Ang anino na unti-unting sumasapi sa kanilang relasyon ay may muka, pangalan at nakaraan. Si Natalie Mendoza. Si Natalie ay ang dating nobya ni Joseph. Isang babaeng may kakaibang alindog na kayang bihagi ng sinumang lalaki at isang utak na sanay sa pagmamanipula. Bumalik siya sa buhay ni Joseph nang ang estado nito ay nagsimulang umakyat nang matapos niyang amuyin ng tagumpay. Isang hapon habang naglalakad si Joseph palabas ng kanyang bagong opisina, nakita niya si Natalie na naghihintay sa labas. "Joseph, ikaw nga ba yan?" Malambing na bati ni Natalie. Ang kanyang ngiti ay parang matamis na lason. Nagulat si Joseph. "Natalie, anong ginagawa mo rito?" "Nakita ko lang sa social media na umuunlad ka na. Naisipan kong batiin ka. Matagal na rin tayong hindi nagkikita eh," sabi ni Natalie. Lumapit at humalik sa pisngi ni Joseph. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango agad na bumalot kay Joseph. Pagka-uwi ni Joseph, medyo iba ang kanyang aura. "Nakita ko si Natalie kanina," sabi niya kay Alicia. Tila casual lang, ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. "Natalie? Sino siya, mahal?" Tanong ni Alicia, pinipigil ang pagtibok ng kanyang puso. Dating nobya, wala lang. Nag-catch up lang," sagot ni Joseph. Subalit hindi na tumingin sa kanya. "Ang ganda pa rin niya." Ang mga salitang yun ay tumimo sa puso ni Alicia. Ang pagiging maganda pa rin ni Natalie ay nagdulot ng pangamba sa kanya. Alam niyang sa mundo ng mga social climbers, ang ganda ay isang malakas na sandata. Sa mga sumunod na linggo, mas madalas nang mag-text at magkita sina Joseph at Natalie. "Nakausap ko si Natalie. Meron daw siyang alam na partnership na makakatulong sa atin," sabi ni Joseph isang gabi. "Partnership? Talaga?" Tanong ni Alicia, sinusubukang manatiling kalmado. "Hindi ba't matagal na kayong hindi nagkausap? Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan siya?" Ngunit pinakawalan lamang ni Joseph ang kaniyang pag-aalala. "Ano ka ba, Alicia? Kaibigan ko siya. Alam mo naman sa negosyo, kailangan ng mga koneksyon. At si Natalie, may mga connections yun." Ang pagdududa ay unti-unting lumalalim sa puso ni Alicia. Nakita niya kung paano kinagigiliwan ni Joseph ang presensya ni Natalie. Ang mga ngiti nito ay mas totoo kapag binabanggit ang pangalan ni Natalie kaysa sa kanyang sarili. Isang araw habang naglilinis ng mga gamit si Joseph, nakita ni Alicia ang isang resibo mula sa isang mamahaling restaurant. May petsa yon na kasabay ng araw na sinabi ni Joseph na nagkaroon siya ng meeting sa kliyente. At sa resibo, may nakasulat na, "For Joseph and Natalie." Pumunit ang puso ni Alicia. Ang kanyang hinala ay naging makatotohanan, ngunit pinili niya na intindihin pa rin. Baka para sa negosyo nga, baka kailangan lang talagang i-entertain ni Joseph si Natalie. Kinabukasan, kinausap niya si Joseph. "Mahal, nakita ko resibo mula sa restaurant. Kasama mo ba si Natalie doon?" Napatigil si Joseph. Oo. Pero para sa negosyo yon, may nilakad siyang deal para sa akin." "Pero bakit hindi mo sinabi? Bakit kailangan mo itago?" Tanong ni Alicia, ang kanyang tinig ay nanginginig. "Ano ka ba, Alicia? Hindi ka naman marunong sa mga ganyan. Baka kung ano-ano pa ang isipin mo. Saka,
Hindi mo naman naiintindihan ang mundo ng negosyo, sagot ni Joseph, may bahid ng iritasyon sa kanyang tinig. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa panloloko. Ang pagtanggi ni Joseph sa kanyang kakayahan, sa kanyang karunungan na pinagmulan ng kanyang lihim na imperyo, ay nagpaiyak kay Alicia. Ngunit pinigilan niya ang kanyang luha. Hindi niya pwedeng ipakita ang kanyang kahinaan. Maiintindihan ko naman, Joseph. Kung sasabihin mo lang yung totoo, sabi niya. Ang totoo? Ang totoo, kailangan kong gawin ang lahat para umangat tayo. At kung kasama doon yung pakikipagkita kay Natalie, gagawin ko. Sagot ni Joseph. Ang kanyang tinig ay matigas. Ang mga araw ay lumipas at ang presensya ni Natalie sa buhay ni Joseph nagiging mas kapansin-pansin. Nagsimula nang magbago ang itsura ni Joseph. Mas maayos, mas presentable. Nakatanggap siya ng mga regalong mamahalin na alam ni Alicia na hindi galing sa kanyang bulsa. Isang gabi, nakita ni Alicia si Joseph na nakangiti habang nakatingin sa kanyang telepono. Mahal, ang saya mo yata ngayon, tanong niya. Wala. Nakinig lang ako sa advice ni Natalie. Ang talas talaga ng isip niya, sabi ni Joseph, tumingin kay Alicia. Alam mo, minsan iniisip ko, kung ikaw sana'y may alam din sa negosyo, mas madali sanang lahat. Ang huling linya ay tumusok sa puso ni Alicia. Kung alam niya lang, ngunit hindi niya yun pwedeng sabihin. Hindi pa. Ang anino ay patuloy na lumalaki. At ramdam ni Alicia na unti-unti nitong nilalamon ang liwanag ng kanilang pag-ibig. Sa patuloy na pag-angat ng posisyon ni Joseph at ng presensya ni Natalie sa kanyang buhay, nagsimulang marinig ni Alicia ang mga salitang nagpapahiwatig ng pagdududa at paghamak. Si Natalie, sa kanyang mapanlinlang na galing, unti-unting nilason ang isip ni Joseph laban kay Alicia. Joseph, napansin ko parang masyadong simple si Alicia, sabi ni Natalie sa isang di umano'y business meeting nila. Hindi ba't kailangan mo na isang asawa na makakasabay sa iyong bagong mundo? Isang babaeng kayang sumuporta sa iyo sa mga alta sosyedad na party? Si Alicia kasi, mas gusto niyang manatili sa bahay o sa food bank, sagot ni Joseph. Tila nagtatanggol ngunit may bahid na rin ng pag-alinlangan. Ganyan? Sa tingin ko, hindi yun maganda para sa iyong image, Joseph. Kailangan mo magpakita ng cohesive na imahe. Ikaw, ang iyong asawa, ang inyong lifestyle. Patuloy ni Natalie. Ang kanyang tinig ay puno ng empatiya, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng matalim na panlilinlang. Kung ako nasa posisyon mo, pipiliin ko ang asawang kayang magpataas ng aking status, hindi ang nagpapababa. Ang mga salitang yun ay unti-unting nagtanim ng buto ng pagdududa sa isip ni Joseph. Nagsimula siyang ikumpara si Alicia kay Natalie. Ang kasimplihan ni Alicia laban sa glamour na si Natalie. Ang kanyang suporta para kay Joseph, unti-unting nababalutan ng negatibong interpretasyon. Isang gabi, nag-ayos si Alicia ng kanyang mga gamit nang makita niya si Joseph na nakatingin sa kanya na may kakaibang ekspresyon. Mahal, bakit ganyan ka makatingin? Tanong niya. Wala naman. Iniisip ko lang matagal ka na kasing nagtatrabaho sa food bank. Hindi ba't nakakapagod? At saka, wala ka bang ibang ambisyon? Tanong ni Joseph, ang kanyang tono ay may bahid ng paghamak. Napangiti si Alicia, masakit ang puso. Ginagawa ko to kasi gusto kong tumulong, Joseph. At saka, hindi naman ibig sabihin na wala akong ambisyon. Itinatago ko lang. Pilit niyang paliwanag. Ngunit hindi niya pwedeng ilabas ang tunay na ambisyon niya. Itinatago? O sadyang wala lang talaga? Sagot ni Joseph. Tumayo at naglakad palayo. Si Natalie, ang dami niyang idea. Ang dami niyang connections. Minsan naisip ko, sana ikaw din ganon. Ang mga salitang yun ay tumusok sa kaibuturan ng puso ni Alicia. Ang kanyang pagiging supportive, ang kanyang diskarte sa pagtulong kay Joseph nang hindi ito nakakaramdam ng hiya. Ang lahat ng yun ay inaakala ni Joseph na kawalan ng ambisyon. Ang mga maliliit na pagtatalo ay nagsimulang maging mas madalas. Alicia,
Bakit ba ang tagal-tagal mong ayusin ang financial reports ko? Tanong ni Joseph isang hapon. Hindi mo ba nakikita na bumabagal ang negosyo dahil sa'yo? Pero Joseph, sinisikap ko namang tapusin agad. Bukas ng umaga tapos na yan. Depensa ni Alicia na sa totoo ay bine-verify nga ang mga datos na ipinadala ni Natalie na may mga mali at inconsistency. Bukas? Kailangan ko na yun ngayon. Si Natalie, kaya yung gawin sa loob lang ng ilang oras. Sabi ni Joseph, ang kanyang tingin ay puno ng pagkadismaya. Saka ang simple naman ng mga idea mo para sa mga marketing. Walang dating. Napayo ko si Alicia. Ang mga ideyang simple na yon ang siyang nagpataas sa negosyo ni Joseph. Ngunit hindi niya yun pwedeng sabihin. Isang araw nakarinig si Alicia ng tawag mula kay Joseph. Nasa kabilang linya si Natalie. Oh, Natalie, naiintindihan ko. Si Alicia kasi, ayaw niyang makinig sa mga payo ko. Hindi siya kagaya mo na matalino at may alam sa negosyo. Minsan naisip ko tama ka. Baka nga gold digger lang siya na umaasa sa akin. Ang mga salitang gold digger ay parang sampal sa mukha ni Alicia. Siya, na nagmamay-ari ng isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa, ay tinawag na gold digger? Siya na nagtatago sa kanyang kayamanan para lamang kay Joseph. Inaakusahan ng ganon? Ang sakit ay hindi kayang tiisin. Ang boses ni Natalie, punong-puno ng panilinlang. Nagtagumpay sa pagwasak ng imahe ni Alicia sa isip ni Joseph. Ang kanilang pag-ibig, unti-unting nagiging abo. Ang pagdududa na ipinunla ni Natalie sa isip ni Joseph, unti-unting namunga ng pagsisisi at paghamak na nagtulak sa isang serye ng mga pangyayari na magwawasak sa puso ni Alicia. Ang tensyon sa pagitan ni Alicia at Natalie naging parang hangin na nagdadala ng bagyo at ito ay sumabog sa isang mapait na tagpo. Isang hapon, nakita ni Alicia si Joseph na nakikipag-usap kay Natalie sa labas ng isang cafe. Nilapitan niya sila. Sinusubukan magpakalma. Joseph, pwede ba tayo mag-usap? Tanong niya, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Natalie. Ngumiti si Natalie, ngunit may matalim na kislap sa mga mata niya. Oh, hello Alicia. Sumali ka pala sa amin. Nag-usap lang kami ng mahal mo tungkol sa isang napaka-importante niyang proyekto. Alam mo naman, kailangan ng focus. Sabi niya, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagmamaliit. Mahal mo? Joseph, ang asawa ko. Diretsong sabi ni Alicia. Hindi na napigilan ang kanyang emosyon. Ano ba talagang ginagawa mo sa buhay namin, Natalie? Alicia, huwag kang bastos! Sigaw ni Joseph. Wala kang karapatang pagsalitaan si Natalie ng ganyan. Tinutulungan niya ako. Hindi na napigilan ni Alicia ang kanyang galit. Tinutulungan? O sinisira ang buhay ko? Sa tingin mo ba hindi ko napapansin ang mga paninira mo sa akin, Natalie? Doon na nagsimulang maglaro si Natalie ng kanyang pinakamalaking alas. Nagkunwari siyang natatakot. Oh, Diyos ko Alicia, huwag mo akong saktan. Hindi ko alam sinasabi mo. Sabi niya, nanginginig ang boses. Saka sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya ang kamay ni Alicia at idinikit sa kanyang pisngi. Pagkatapos, agad na itong binitawan at hinawakan ang kanyang pisngi na tila sinampal siya ni Alicia. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Natalie, ang kanyang mga mata ay nanlalaki at ang kanyang pisngi namumula na tila tunay na nasaktan. Nagulat si Alicia sa bilis ng pangyayari. Alicia! Anong ginagawa mo? Galit na sigaw ni Joseph. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Agad siyang lumapit kay Natalie. Ayos ka lang ba, Natalie? Nasaktan ka ba niya? Joseph, hindi. Hindi ko siya sinaktan! Depensa ni Alicia, ngunit huli na ang lahat. Ang pangyayari masyadong mabilis at ang pagtatanghal ni Natalie ay nakakapanindig balahibo. Hindi sinaktan? Nakita ko! Sinampal mo siya! Sigaw ni Joseph, ang tingin niya kay Alicia ay puno ng pandidiri. Hindi ko akalain na kaya mong gawin yan. Ikaw, isang simpleng babae lang. At ngayon marahas ka pa. Lumayo ka kay Natalie. Joseph, maniwala ka sa akin. Pakiusap ni Alicia, ngunit hinila na ni Joseph si Natalie at niyakap. Huwag na huwag kang lalapit sa kanya, Alicia. Kung hindi magsasuffer ka.
Banta ni Joseph habang tinitingnan si Alicia na may galit. Pumunta ka na sa bahay. Pag-usapan natin to. Hindi makapaniwala si Alicia sa kanyang nakita. Ang kanyang asawa na minahal niya ng buong puso. Naniniwala sa kasinungalingan ni Natalie. Ang sakit ay parang libo-libong karayom na tumusok sa kanyang puso. Pagka-uwi, sinalubong si Alicia ni Joseph na may malamig na tingin. Hindi ko maintindihan kung sino ka, Alicia. Sabi ni Joseph, ang kanyang boses puno ng pagkadismaya. Hindi ka lang pala walang ambisyon, kundi marahas ka pa. Pinahiya mo ako sa harapan ni Natalie. Joseph, niloloko ka niya. Gusto ka lang saktan. Pakiusap ni Alicia, ngunit hindi na nakikinig si Joseph. Bakit mo ba siya sinisisi? Siya ang nagbibigay sa akin ng pag-asa ngayon. Siya ang gumagabay sa akin sa mga desisyon ko, hindi ikaw. Ikaw, palagi mo lang ako sinusuportahan sa likod. Pero hindi mo ako kayang i-represent sa society. At ngayon ipapahiya mo pa ako sa kanya. Galit na sabi ni Joseph. Ang damdamin ni Alicia ay naghalo. Galit, sakit at pagkadismaya. Ngunit sa lahat ng yun, ang pinakamabigat, ang pagkawala ng tiwala ng kanyang asawa. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pagmamahal. Ang lahat nabaliwala. Siya ang naging biktima ng panlilinlang ni Natalie. At si Joseph, ang kanyang minamahal na asawa, ang naging kasangkapan para sa panlilinlang na yon. Ang kanyang puso ay nadurog sa libo-libong piraso. Hindi pa man nakaka-recover si Alicia mula sa matinding sakit na dulot ng insidente kay Natalie. Isa pang pagsubok ang naghihintay na lalong wawasak sa kanyang dignidad. Ang ina ni Joseph, si Aling Melly. Matagal nang hindi gaanong bumibilib kay Alicia. Para sa kanya si Alicia isang simpleng babae lamang na hindi nababagay sa pamilya. Na unti-unting umaangat sa lipunan at si Natalie na lumalabas na ngayon na kaibigan ni Joseph. Perpekto ang nagbigay ng mga kasinungalingan upang lalong sirain ang imahe ni Alicia. Isang araw habang nasa isang casual gathering ng mga kaibigan at kasamahan ni Joseph, nandun din si Natalie. Na malapit kay Joseph, lumapit si Aling Melly kay Alicia. Ang kanyang mukha ay puno ng paghamak. Alicia, kamusta? Bakit parang hindi ka masaya ngayong umuunlad ng anak ko? Diretsyong tanong nito, malakas para madinig ng mga nasa paligid. Nagulat si Alicia sa biglang atake. Ayos lang po, Aling Melly. Masaya po ako para kay Joseph. Masaya? O nagpapanggap lang? Alam mo, mula noon pa sinasabi ko na kay Joseph na hindi ka nababagay sa kanya. Isang simpleng babaeng nagtatago lang sa likod ng anak ko. Nagsimulang bumulong-bulong ang mga bisita. Tiningnan ni Alicia si Joseph na nakita niyang nakatingin sa kanya na may malamig na ekspresyon. Hindi man lang siya pinagtanggol nito. Si Natalie naman nakangiti ng palihim. Totoo ba na sinasakta mo pa si Natalie? Tanong ni Aling Melly, ang kanyang tinig mas lalong lumakas. Isang babaeng binibigyan ng karangalan ng anak ko. Sinasaktan mo? Napakawalang hiya mo talaga, Alicia. Namutla si Alicia. Aling Melly, hindi po totoo yan. Pinagtangkaan po akong saktan ni Natalie at... Ngunit pinutol siya ni Aling Melly. Huwag ka na magsinungaling. Kung hindi ka lang isang gold digger na kapit sa patalim sa anak ko, matagal ka na niyang iniwan. Ngayon na umunlad na siya, sisingilin mo naman siguro siya sa lahat ng sinabi mong sakripisyo mo. Ang mga salitang gold digger, kapit sa patalim, tumusok sa kaibuturan ng puso ni Alicia. Siya ang CEO ng Maple Group. Tinawag na ganun. Siya na nagtatago ng kanyang kayamanan para sa ikagaganda ng relasyon nila. Inaakusahan ng ganun. Ang sakit, hindi na kayang tiisin. Aling Melly, tama na po. Pakiusap ni Alicia, ang kanyang boses ay nanginginig. Tama na? Hindi! Dapat malaman ng lahat kung gaano ka kahirap at kung paano ka lang naging pabigat sa buhay ng anak ko. Sigaw ni Aling Melly, ang kanyang mata ay puno ng galit. Wala kang silbi. Kung hindi ka lang sana nagpapanggap na mabait, matagal na sanang umangat si Joseph. Pero sinisira mo lang siya. Hindi na kinaya ni Alicia. Ang mga luha nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata.
sa harap ng napakaraming tao, sa harap ng kaniyang asawa na nanatiling tahimik at walang ginawa. Siya ay pinahiya, sinisi at dinurog. Tiningnan niya si Joseph. Umaasang may gagawin nito ngunit ang tanging nakita niya, isang blankong tingin. Nagpatuloy si Natalie sa pagngiti, tila nagtatago ng kanyang tagumpay. Kinalmang tumayo si Alicia, ang kanyang puso ay puno ng sakit at hinanakit. Salamat po, Aling Melly, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may matinding pagkapagod. Salamat po sa lahat ng sinabi niyo. Agad siyang umalis, iniwan ang party na duguan ng puso. Ang mga mata ng mga tao, ang mga bulong-bulungan, ang galit ni Aling Melly at ang katahimikan ni Joseph. Ang lahat ng yon nagpapakita ng isang katotohanan. Wala na siyang espasyo sa buhay na pinili niya para sa kanyang pag-ibig. Sa kanyang pag-uwi, ang sakit ay umabot sa sukdulan. Naalala niya lahat ng sakripisyo, ang lahat ng oras na inilaan niya, ang lahat ng pagsuporta na ibinigay niya. Ginawa niya ang lahat para sa kanyang pamilya, para kay Joseph. At ngayon siya ay tinapon lang, minamaliit, at tinawag na kahabag-habag. Hindi na siya makapagpanggap. Hindi na niya kayang tiisin ng sakit. Ang kanyang dignidad, kinakailangan niyang ipaglaban. Ang mga salita ni Aling Melly at ang katahimikan ni Joseph humantong sa isang punto ng walang pagbabalik. Ang puso ni Alicia puno ng sakit, ngunit sa gitna ng pagkabigla at hinanakit, isang matinding resolusyon ang bigla na lamang nabuo. Hindi na siya magpapagamit. Hindi na niya hahayaan na dungisan ang kanyang pagkatao at baliwalay ng lahat ng kanyang sakripisyo. Pagka-uwi ni Alicia mula sa nakakahiyang insidente, dumiretso siya sa kanilang silid-tulugan. Tiningnan niya ang kanilang mga litrato, ang mga alaala ng isang masayang simula na ngayon ay tila malayo na. Tumulo ang kanyang mga luha, ngunit sa bawat patak, lalong lumilitaw ang kanyang desisyon. Nang umuwi si Joseph, gabi na. Nakita niya si Alicia na nakaupo sa sofa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Joseph, kailangan natin mag-usap, sabi ni Alicia. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Ano pa bang pag-uusapan natin, Alicia? Hindi ba't sapat na ang kahihiyan na binigay mo kanina? Hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo nalang matanggap na hindi ka para sa mundo namin. Ano? Hindi ako para sa mundo mo? Joseph, ginawa ko ang lahat para sa'yo. Nagtatago ako ng maraming bagay para lang sa ikakaligaya at ikagaganda ng tingin mo sa sarili mo. Sumusuporta ako sa'yo kahit na minamalit mo ko. Nagtiis ako sa mga panlalait ng nanay mo. Dahil mahal kita. Pero anong nakuha ko? Sa lahat ng yun, ang tawagin ko bigger. Ang ipahiya sa harap ng maraming tao. Ang paniwalaan ng kasinungalingan ng ibang tao laban sa akin. Ano ba sinasabi mo? Anong pagtatago? Nagulat si Joseph sa matinding reaksyon ni Alicia. Hindi mahalaga kung ano tinatago ko, Joseph. Ang importante, ang katotohanan. Ang ginawa ko para sa iyo. At ngayon, tapos na ang lahat. Hindi ko na kayang manatili sa isang relasyon na puno ng paninisi, paghahamak at kawalan ng respeto. Hindi ko nahahayaan na tapakan mo ang pagkatao ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Joseph, naguguluhan. Nagsasampa ako ng diborsyo, Joseph. Hindi ko na kaya to. Kailangan kong protektahan ang sarili ko at ang aking dignidad. Diretsong sabi ni Alicia. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, ngunit may matinding determinasyon. Nabigla si Joseph. Diborsyo? Ano ba pinagsasabi mo, Alicia? Saan ka kukuha ng pera para sa abogado? Wala kang sariling ipon. Hindi mo ko kayang iwan. Napangiti si Alicia, isang mapait na ngiti. Huwag ka mag-alala sa pera, Joseph. Mas marami akong pera kaysa sa inakala mo. Sa katunayan, kaya kitang bilhin, pati ang kumpanya mo, nang hindi man lang ako kinakailangang ngumiti. Ang bahid ng kayabangan sa kanyang tinig, hindi niya sinadya, kundi dulot ng matinding sakit. Pero hindi ko gagawin yan. Ang gusto ko lang, kalayaan. Hindi, hindi ka pwedeng humiwalay sa akin. Paano pamilya natin?
Paano ang mga pangarap natin? Lumabas si Joseph sa kanyang gulat. Pamilya? Sinira mo ni Joseph. Mga pangarap? Sinira mo na rin. Nang paniwalaan mo ang mga kasinungalingan laban sa akin. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Pero madali kang maniwala sa iba. Hindi ka nagtiwala sa akin. Sa asawa mo. Sagot ni Alicia. Kailangan ko magpatuloy. Kailangan ko lumaya. Sa sumunod na araw, nagsagawa si Alicia ng aksyon. Nakipagkita siya sa kanyang abogado, isa sa mga top lawyers ng bansa na nagtatrabaho sa Maple Group. Ang mga dokumento ay inihanda ng walang abala. Para kay Joseph, ito ay isang bangungot na hindi niya inasahan. Ang babaeng akala niya ay mahina at walang laban, biglang nagpakita ng matinding lakas. Ang desisyon ni Alicia ay hindi madali. Mahal niya pa rin si Joseph, ngunit ang pagmamahal na yon hindi na pwedeng maging dahilan para mawala ang kanyang pagkatao. Kailangan niyang lumayo, hindi para saktan si Joseph kundi para iligtas sa kanyang sarili. Ang dulo ng kanilang relasyon nagmarka ng simula ng kanyang paglaya. Isang paglaya na magbubunyag sa tunay niyang kapangyarihan at pagkakakilanlan. Ang kabanatang ito ay hindi lang tungkol sa paghiwalay, kundi sa pagtuklas muli ng kanyang sarili, ang CEO ng Maple Group. Matapos ang masakit na diborsyo, lumayo si Alicia. Hindi na siya nagtago sa anino ng kanyang pagkakakilanlan. Ngayon bilang ganap na CEO ng Maple Group, nagpapakitang gilas siya sa mundo. Ang mga desisyon niya nagdulot ng malawakang pagbabago sa buong industriya. Ang Maple Group umangat palalo sa ilalim ng kanyang pamumuno at si Alicia Reyes naging isang pangalan na binibigkas ng may paggalang at paghanga. Ang kanyang mga tagumpay naging headline sa mga business magazines at ang kanyang mga charity works naghatid ng inspirasyon sa marami. Habang umusbong si Alicia sa kanyang bagong buhay, si Joseph naman unti-unting nakakaranas ng pagbagsak. Ang relasyon niya kay Nathalie nagsimulang magpakita ng mga lamat. Ang inaakalang tulungan ni Nathalie ay unti-unting nagiging pagmamanipula at pananamantala. Isang gabi habang nag-aaway sila ni Nathalie, tumaas ang boses nito. Ano ba, Joseph? Hindi mo pa rin ba kayang magdesisyon na mag-isa? Tingnan mo, ang dami ng problema ng negosyo mo. Hindi ka ba talaga natututo? Sigaw ni Nathalie, ang ganda nito ay napalitan ng galit. Bakit mo ako sinisisi? Ikaw ang nagbigay ng mga idea na to. Sagot ni Joseph, nagulat sa pagbabago ng ugali ni Nathalie. Ako? Hindi kita pinilit. Gusto mo kasing maging successful ka. Pero wala kang diskarte. Sana pala hindi na lang kita tinulungan. Sigaw ni Nathalie. Umalis at iniwan si Joseph na nag-iisip. Ang mga salitang yun tumusok kay Joseph. Unti-unti bumalik sa kanyang alaala ang mga salita ni Alicia. Ang kanyang pagiging supportive. Ang kanyang mga payo. Ang kanyang presensya sa bawat hamon. Naalala niya kung paano siya lihim na tinutulungan ni Alicia sa kanyang unang negosyo. Kung paano nito sinusuportahan ang kanyang mga pangarap. Isang hapon, nakita ni Joseph ang isang lumang laptop na matagal na niyang hindi ginagamit. Habang hinahanap niya ang isang dokumento, nakita niya ang isang folder na may pangalang Alicia's Notes for Joseph's Business. Nagtaka siya, binuksan niya ito. Doon nakita niya ang mga detalyadong plano sa negosyo, mga financial projections na halos perpekto, mga diskarte sa marketing na mas matalino kaysa sa kanyang sarili. Ang mga petsa ng mga dokumento, nagpapatunay na ito ay ginawa bago pa man niya isagawa ang kanyang mga negosyo. At kasabay ng mga panahong hirap na hirap siya. Nagpatuloy siya sa paghahanap. Nakita rin niya mga lumang email ng kanyang sariling account na nakasend sa isang email address na may pangalang Maple Group Admin. Ang mga email na yon naglalaman ng mga detalyadong paliwanag tungkol sa kanyang mga problema sa negosyo na sinasagot ng Maple Group Admin na may mga solusyon at payo. Ang nakakagulat, ang mga solusyon na yon ay nakuha niya at ipinatupad at ito ang nagpataas sa kanyang negosyo. Maple Group? Bulong ni Joseph. Tila ngayon lang niya nakita ang koneksyon. Naalala niya ang usapan niya kay Nathalie tungkol sa mga malalaking kumpanya
at kung paanong sinabi nitong ang Maple Group ay kasing laki ng kumpanyang dapat ay hawak niya. Ang katotohanan unti-unting bumubungad kay Joseph. Ang mga sakripisyo ni Alicia na hindi niya napansin nun, unti-unting nagiging malinaw. Ang kanyang pagtatrabaho sa food bank, hindi ang kabuuan ng kanyang buhay. Ang kanyang pagiging simpleng may bahay, isang maskara lamang. Kinausap niya ang isa sa kanyang mga dating empleyado na matagal nang loyal sa kanya. Pare, may tatanong lang ako. Alam mo bang tungkol kay Alicia at sa Maple Group? Nagulat ang empleyado. Sir, pasensya na po. Hindi ko pwedeng sabihin. Ngunit ang pagtanggi ay nagkumpirma sa hinala ni Joseph. Nagsimula siyang magsaliksik sa internet, sa mga lumang dyaryo at doon. Nakita niyang isang news article tungkol sa isang gala event kung saan ang CEO ng Maple Group nakatanggap ng isang prestihiyosong award. At ang litrato sa artikulo, litrato ni Alicia Reyes, ang kanyang dating asawa. Napaupo si Joseph, hawak-hawak ang dyaryo. Ang buong mundo niya ay nagbago sa isang iglap. Ang babaeng tinawag niya na gold digger. Ang babaeng minamaliit niya. Ang babaeng walang ambisyon. Siya pala ang may-ari ng isang imperyo. Siya ang gumabay sa lahat ng kanyang tagumpay. Siya ang gumawa ng lahat ng lihim na suporta. Ang pagsisisi ay bumalot kay Joseph. Ang mga paninira ni Natalie. Ang paghamak ng kanyang ina. Ang kanyang sariling kayabangan. Ang lahat ng iyon ay nagtulak sa kanya na mawala ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Nalaman niyang si Natalie ay isang mapanlinlang lang pala at hindi tunay na nagmamahal sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng panghihinayang. Hindi niya hahayaan na ang kanyang hiya at ego ay pigilan siyang muli. Kailangan niyang hanapin si Alicia. Kailangan niyang humingi ng tawad. Ang pagbunyag ng katotohanan ay parang malakas na sampal sa mukha ni Joseph. Ang bawat detalye, ang bawat lihim na dokumento, ang bawat artikulo tungkol kay Alicia bilang CEO ng Maple Group, unti-unting nagtagpi sa isang malinaw na larawan ng kaniyang pagkakamali. Ang panlilinlang ni Natalie tuluyang nabunyag at ang panghihinayang ni Joseph umabot sa sukdulan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Joseph. Kailangan niyang hanapin si Alicia at kailangan niyang harapin si Natalie. Pinuntahan niya si Natalie sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Natalie, kailangan natin mag-usap. Sabi ni Joseph, ang kanyang boses ay matigas. Oh, Joseph, bakit ba ang tagal mo? May problema ba ang negosyo mo? Ano? Kailangan mo ba ulit ng tulong ko? Tulong? Ang tinawag mong tulong, pandilin lang. Alam ko na ang lahat, Natalie. Alam kong ikaw nagtanim ng mga kasinungalingan sa akin tungkol kay Alicia. Alam kong sinira mo ang buhay namin. Nagbago ang ekspresyon ni Natalie. Ang kanyang ngiti napalitan ng takot. Anong pinagsasabi mo, Joseph? Baliw ka na ba? Hindi ako baliw, Natalie. May ebidensya ako. Ang mga plano sa negosyo. Sabi mong tutulungan mo ako. Ang mga financial reports na ginawa mo. Puno ng kasinungalingan. Ang lahat ng iyon nagpapakita ng tunay mong intensyon. At alam ko na kung sino si Alicia. Siya ang CEO ng Maple Group, hindi ba? Paano mo nalaman? Hindi mahalaga kung paano ko nalaman. Ang mahalaga ang katotohanan na ikaw, isang manlilinlang. Isang taong walang intensyong magmahal, kundi sirain lang ang pamilya ko. Para sa sarili mong kapakinabangan. Hindi ko akalain na ganito ka kasama, Natalie. Ginagamit mo ang mga tao. Sinisira mo ang kanilang buhay para sa sarili mong benepisyo. Ngayon, tapos na ang lahat. Hindi na nagawa pang magsalita ni Natalie. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag. Ang kanyang reputasyon ay nasira. Nang araw na yon, natuklasan din ng kanyang mga kliyente at kasamahan ang kanyang mga panlilinlang at kawalan ng kredibilidad. Nawalan siya ng lahat, ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang trabaho at ang kanyang dignidad. Lumayas si Natalie sa buhay ni Joseph. Ganap na inalis mula sa lahat ng kanyang sinira. Ngunit ang paglutas kay Natalie ay simula pa lamang. Ang mas mabigat na gawain ay humingi ng tawad kay Alicia. Hindi niya hinayaan ang kanyang ego na pigilan siya. Hindi niya hinayaan ang hiya
na saklawin ang kanyang pagmamahal. Sinimulan ni Joseph ang kanyang paghahanap kay Alicia sa tulong ng kanyang mga dating empleyado na alam ang lihim ni Alicia. Nalaman niya ang pinaglilipatan nito. Pinuntahan niya ang bagong opisina ni Alicia na ngayon ay isang malaking penthouse na may tanawin ng buong syudad. Ang reception area pa lang, nagpapakita na ng kanyang kapangyarihan. Gusto ko po makipagkita kay Miss Reyes, sabi ni Joseph sa receptionist. May appointment po ba kayo, sir? Tanong ng receptionist. Wala po, pero kailangan ko po siyang makita. Importante po. Ilang minuto siyang naghintay. Nang buksan ang pintuan ng opisina ni Alicia, nakita niya ito na nakaupo sa isang eleganteng swivel chair. Ang kanyang mga mata ay nagtaglay ng lakas at karunungan. Ang Alicia na nakita niya ngayon ay hindi na ang Alicia na kilala niya noon. Ito ay isang reyna. Joseph, sabi ni Alicia, ang kanyang boses ay kalmado at profesional. Anong ginagawa mo rito? Lumapit si Joseph, nanginginig. Alicia, kailangan ko humingi ng tawad sa iyo. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang totoo. Ikaw ang CEO ng Maple Group. Walang sinabi si Alicia. Patawarin mo ako, mahal. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakamali, sa lahat ng aking kayabangan, sa lahat ng aking paninisi. Minamaliit kita, tinawag kitang gold digger. Pinaniwalaan ko ang kasinungalingan ng iba. Patawarin mo ako sa mga pagtapak ko sa dignidad mo. Sa pagkatao mo, alam kong hindi ko deserve ang pagpapatawad mo pero mahal na mahal kita, Alicia. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Ang kanyang mga salita puno ng sincerity at panghihinayang. Habang siya ay nagsasalita, bumalik sa alaala ni Alicia ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Ang pagmamahal na minsang nagugnay sa kanila. Ang kanyang puso na matagal ng sugatan, unti-unting bumubukas. Ang katotohanan ay nabunyag. Ngayon, ang pagpapatawad at ang simula ng isang bagong kabanata ang naghihintay sa kanila. Ang mga salita ni Joseph tumagos sa puso ni Alicia. Bumubulong na mga alaalang matagal nang natabunan ng sakit. Ang kanyang panlabas na kapangyarihan ay hindi nakapagpawi sa gutom ng kanyang puso para sa pagmamahal at pag-unawa. Tiningnan niya si Joseph. Ang kaniyang mga mata ay naglalaman ng matinding sakit, ngunit may bahid din ng pag-asa. Joseph, ang sakit na binigay mo sa akin ay malalim. Sabi ni Alicia, ang kanyang boses ay mahina. Masyadong masakit ang lahat ng sinabi mo. Ang paghamak ng nanay mo, ang panlilinlang ni Natalie, at ang iyong pagdududa sa akin. Lahat yun, nagpabagsak sa akin. Alam ko, Alicia, at hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa lahat ng iyon. Sabi ni Joseph, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Naging bulag ako sa pagmamahal mo, sa mga sakripisyo mo. Naging hangal ako sa aking kayabangan. Kaya nawala ka sa akin. Pero kung mayroon pang pagkakataon, kahit maliit lang, handa akong gawin ang lahat para maging karapat-dapat ulit sa iyo. Umupo si Alicia sa kanyang upuan. Tinawag ang kanyang personal assistant. Miss Cruz, pwede po ba kayong lumabas sandali? Kailangan ko ng privacy. Nang umalis ang assistant, tumayo si Alicia at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang abalang syudad sa ilalim. Bakit ngayon lang, Joseph? Tanong niya, ang kanyang tinig halos pabulong. Bakit kailangan pang mangyari ang lahat ng sakit na to bago mo makita ang totoo? Dahil nabulag ako sa ambisyon at sa panlilinlang, Alicia. Pero ngayon, malinaw ng lahat. Nakita ko na ang halaga mo. Hindi lang bilang CEO ng Maple Group, kundi bilang ang babaeng minahal ko ng buong puso. Ang babaeng nagsakripisyo ng lahat para sa akin. Please, Alicia, hayaan mo akong patunayan ulit ang pagmamahal ko. Hayaan mo akong itama ang lahat ng aking pagkakamali. Hindi ko nahahayaan na ang ego ko maging hadlang sa ating pagmamahalan. Napatingin si Alicia kay Joseph. Nakita niya sa mga mata nitong sincerity, ang panghihinayang, at ang pagmamahal na matagal na niyang hinahanap.
Hindi madali ang pagpapatawad, lalo na sa malalim na sugat na kanyang natamo. Ngunit ang pag-ibig na minsang nagugnay sa kanila, hindi pa rin tuluyang nawawala. Masyadong masakit, Joseph. Pero oo, mahal pa rin kita. Sabi ni Alicia, ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy muli. Pero kailangan ko makita kung tunay na nagbago ka. Kailangan ko maniwala ulit sa'yo. Niyakap ni Joseph si Alicia ng